Hi guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. So, meron ka ma-receive na blessing. And you will be courageous, rooted as well, na tanggapin itong blessing dito. No? It's from Holy Spirit kasi may dove dito. You are blessed and guided. And para talaga sa yung blessing na yan. At once natanggap mo yung blessing na yan, para bang nag-uumapaw yan siya. No? Kung new love ay parang nag-uumapaw yung pagmamahal sa'yo ng person na yun na mag-umpisa ka na yung relationship at mag-grow, no? Yung inyong sisimulan. Kung blessing yan, maaaring kung abundance at pag-grow yan siya. No? Pag-grow ng pag-grow, pera or wealth, pag-grow ng pag-grow, kung anumang klase ng blessing ito. So yan. And as well as, mamuhay ka ng peaceful, komportable ka, na healed as well. And flexible and may focus. Kasi may cat din dito. You will start to live a life na ma-relax ka, ma-rejuvenate. And maybe you will spend a lot of your time outdoors or sa mga places na like natural places, sa mga punong lugar, ganyan. And then sa bandang dagat, lagi ka mamasyal sa bandang dagat, no? And doon ka mag-wish or possible din na kung meron ka mga wish, goals, ay makakatch mo yan siya, parang ang pusa, gano'n. May symbol dito ng pusa na parang flexible, di ba yung pusa? Madiskarte para makuha nila yung gusto nila makuha, gano'n. And flexible ang pusa, di ba? May focus din sa kanyang gustong makuha, di ba? So parang gano'n ka. And magagrant, meron kang wish or kahilingan or hinahangad, gustong-gusto yan na mangyayari siya, guys, no? In reality, ano yan? Ano yung gustong-gusto mong mangyari? Related saan? Ano yan siya? Yung makapag-heal ka na, guys, na yung like sa places na mapunong lugar. See? Sa mga places na mapunong lugar, and then para bang may mga siguro kasama rin may mga gemstone ka or else kasama yung mga natural na pamaraan ng pag-heal na you will spend time a lot in places like nature or sa mga punong lugar na peaceful yung lugar na yan, mapuno and nakaka-relax, so comforting. And mas lalo kang lalakas, parang kikinang, no? Parang ganun ba? Mas lalo kang ma-relax, mahil, maging komportable. Ano pa, yung gustong-gusto mo na mag-grant o mangyari na. Ito talaga, yung maging ganito yung buhay mo. Tingnan nyo, may dagat dito. Yung palagi ka na mamasyal sa tabi ng dagat, na maging peaceful yung isipan mo, yung buhay mo. You will find peace, balance, harmony in nature. And kung meron kang gusto na makita na person, makita mo na yun siya. Or else ay yung makapag-travel ka sa ibang lugar o ibang bansa, pwede din. Or else ay kasi the world yan. Ito talaga, no, related sa bandang dagat, na doon ka palagi mamasyal sa dagat o makapunta ka sa dagat o doon ka palagi mag-spend ng time sa dagat, sa nature, ganyan. So, place na talagang nakaka-relax, like sa mga gantong lugar at sa bandang dagat, mga ganyan. So, yan. Ano pa? Wish mong magagrant. Ito, guys, yung hindi na makapag-compete o wala nang makipag-compete, wala nang
kukumpit sa'yo, wala nang makipagkumpetensya sa'yo, na wala nang mga kontrabida, wala nang mga kaaway, wala nang mga makahadlang, no? Sa gusto mo na buhay na peaceful, ano ba yung mamuhay ka ng peaceful, bakit harangan ka pa nila? Gusto mo lang ng peaceful na buhay, gusto mo yung may peace of mind ka, bakit ayaw nila? Kasi mga traidor nga sila, mga evil nga sila, kampon sila ng kadiliman, kaya ganun. Ayaw nila mamuhay ng payapa, masaya at peaceful yung iba. Ang gusto nila yung miserable, tuwang-tuwa sila, kasi nga evil nga sila, guys. Ganyan ang mga evil, no? Tingnan nyo. Para bang itong mga taong to, nakipag-compete sa'yo, gusto nila yung ano yung para sa'yo, gusto nilang angkinin. Kung ano yung sa'yo, gusto nila angkinin. And ito din, yung hindi ka na din nalilito, gusto mo talaga mag-heal eh, totally na mag-heal. Yung hindi ka na distracted yung isipan mo, at hindi mo na in-isolate yung sarili mo, hindi ka na naging aloof. Wala nang nagugulo sa isipan mo. Gusto mo lang naman ang ganun eh. Ito kasi gusto makipag-compete sa'yo. Alam niyo kung ano mahita ng mga yan, kung ano yung mapala ng mga yan, may impyerno lang yan. Mukhang mga witches pa naman to, gumagawa ng mga scheme and deceit witchcraft po. Dito din, na yung mga, alam yung brave and rooted and so driven na mga atake sa'yo, hindi na makapang-atake sa'yo, yung mga sinesend sa'yo, like evil forces, hindi na masend sa'yo, yung gano'n na buhay. And then, ito din ang gusto mo eh, yung mamuhay ka ng peaceful, there's harmony sa inyo ng person mo, komportable yun yung pagsasama, at home, kayo sa piling ng isa't isa, payapa yun yung buhay. Maging close na kayo ng person mo, magsama na kayo sa isang bahay, magtulungan kayo magtanim-tanim sa paligid ng bahay ninyo. Yan. And there's tower here. What's with the tower here? Yung hindi na mga pang-atake itong mga courageous, na mga impulsive, na mga immature na mga nakakatake sa inyo. Kasi ma-destroy na sila. Yan. Dahil ma-destroy sila, itong mga gumagawa ng deceit to, mga witch siguro yan. Ayun, may witch dito. Tatalikod na yan sila sa inyo. Iiwas na lang, lalayo sila. Hindi na sila makapang-atake, hindi na sila makapanugod, kasi hindi na din naman makapanugod yung mga attacks nila eh. Instead, nadi-destroy pa sila eh. O, hindi na sila makagawa ng scheme. At kung gagawa man sila ng scheme o deceit, ay hindi din naman tatalab, hindi gagana, hindi na pang perwisyo sa inyo, hindi na magkaroon ng effect, parang ganun. Hindi na kayo mapa-juggling, o see? And hindi na mapadili, hindi na mapabagal yung kung meron silang sinesend sa iyo at sa person mo na alam yung continuous, na tuloy-tuloy, na committed sila, na talagang kumbaga matagal na yan ang ginagawa nila against you and your person. Kasi nga, ganun sila, ganun yung mga nasa evil forces. Talagang gusto nila mag-control sa buhay ng iba, no? Yan ay mission nila yan kay Satanas, kaya mga witchcraft, mga spell, yan ang kanilang magawain. Mission nila kay Satanas yan. Tapos kung pasabihin sila, kung pasalitaan sila, alam ko sino mga Diyos, pero yung gawain natin ninyo. Puro kademonyohan. Selfishan, greediness, inggit ang pinapairal nila. Nakipag-compete, kahit tayo makipag-compete, gusto nila makipag-compete. Masakim. Yung focus nila, yung panahon nila sa sarili ng buhay, sa pag-put up ng negosyo, sa pag-improve ng buhay nila, edi mas maganda, di ba? Pero yung ginagawa nila sa inyo, ano mahita nila niyan? May impyerno na kaluluwa nila. Yun ang sikapan nila, may impyerno ng kaluluwa nila. Bakit ko nasabi na may impyerno ng kaluluwa nila sa ginagawa nila na yan? Nasa Bible, basahin nila. Kung ano yung warning ng God yan. Tungkol sa mga yan. Temperance, 4 swords and reverse. Ito na din yung hindi makapang-atake din sa'yo.
yung mga manifestation nila and mga spiritual na ginagawa. Kung meron silang ginagawa na tarot reading para mamanmanan ka kung ano mga ginagawa mo, hindi na nila mamanmanan yan. Hindi na nila masundan yung ano mo, yung buhay mo, kung ano mga mangyayari sa'yo. And then, yung sinesent nila sa'yo na hindi ka makatulog paggabi, na na-insomnia ka, o si person mo man, naging unstable yung isip mo, isip ni person mo, at hindi ka nahihil, or hindi kayo na-align, hindi na din yan masisend. No? Hindi na yan makapang-atake sa inyo. So, makatulog na kayo ng mahimbing yan, pagka ganyan. Oh, my love! Anong in-embody mo energy ngayon? You are brave. Both of you, ang person mo, brave and positive and passionate. And also courageous. May blue din dito. And confident na magsama. Na makasama nyo ng isa't isa. And both of you ay ready na talaga to be together, no? At ito yung gagawin ninyo eh. Mag-aaral kayo. Ready na kayo sa pagsaliksik. Yung mag-aaral kayo ng mga hidden, profound knowledges, information. And that is your mission from God. No? Meron kayong pag-aaralan na grounded, maging grounded, o gagawin nyo in material world. No? In material world with King of Earth here. Meron kayong mission na pag-aralan nyo yan siya, tapos gagawin nyo yan siya in material world. Or maging ano siya eh. Ano ba itong gagawin ninyo? More clarification with that. Na Queen of Water. Using your emotion as well. No? Using your emotion. Knowledge. So, sige, magsaliksik talaga kayo eh. Mag-accumulate kayo ng mga knowledge, profound knowledge, ganyan. And, meron kayong gagawin na grounded in material eh. In this world. You will show love, empathy, care. Maring magtutulong kayo sa mga tao. At maging brave kayo na mag-share ng knowledge ng mga pag-aaralan ninyo. Or else, ano itong gagawin ninyo sa King of Earth na yan na the youth. Kung ano yung actually, nag-aantay na kayo eh. Nag-aantay na kayo na umpisa niyan eh. Ano yan? Na meron kayo inaantay na parang hudyat siguro yan. Parang mag-umpisa na kayo ng journey na yan together ng person mo. The mother. So, magkaanak kayong dalawa. O, pwede din parang maging magulang kayo ng mga hayop. No? Kayo magpakain. You will show love, affection towards animals, or talagang magkakaanak kayo ng person na yan. Let's see. Mag-heal, balance, ma-rejuvenate. More clarification of the mother here na maging stable and secured kayo. Wisdom. So, magkakaroon kayo ng anak na wise. And ano yung magkakaroon kayo ng anak? Magkakaroon kayo ng anak yan. Oh, na may journey or may mission itong anak ninyo. Ito na yung magiging anak ninyo. Wise. May wisdom. And authority to, respected, powerful. Pwedeng
Siya yung magsasabi kung ano yung mga hatulan sa impyerno. Ganyan kasi ang nasa side ng God, yung mga servants of God, no? Matapang and courageous na sabihin kung ano yung mga hatulan sa impyerno. Kung anong mga kasalanan, kung anong mga ginagawa ng mga tao na hatulan sa impyerno. So yan, ganyan talaga kahit tingin sa Bible. Nakaka-offend man siya para sa mga makasalanan, pero yun talaga ang totoo. Ayaw kasi ng mga tao ng truth. So, ayan. Very passionate itong person mo, person yung magiging anak ninyo. And full of, alam mo, intense emotion, passion, pwedeng magbigay ng hatol. Let's see. Magbigay ng hatol. Actually, yung mission na yan ay from God. So yes, from God yung mission na yan. Na maging anak ninyo. Siyempre, yan. Pagka ganyan guys, na may mission kayo from God, hindi kayo gumagawa ng witchcraft ha. Kasi hindi kayo sa side ng kadiliman yan. Hindi kayo gumagawa ng mga, alam mo, scheme, deceit, witchcraft, lalo mga spell, ritual. Kasi yung mga ganyang gawain, mga spell, ritual, witchcraft, mga evil doings, mga scheme and deceit, sa kadiliman yan siya. Sa kampo ng mga kadiliman yan. Kasi sa side ng God, walang ginagawa ng mga ganyan na. Kundi mga full of warnings, sa mga tao, mga ganyan, spiritual teaching, ganyan ang gawain ng mga nasa side ng God, mga servants of God. At ipaalala sa mga tao kung ano yung mga punta sa impyerno, mga ganun, kung ano yung may impyerno, parang ma-alarma yung mga tao, ma-warningan, di ba? So, ano pati, yung mag-share ng wisdom, knowledge, and yung pagtulong sa ano pati, yung magtulong ka ng kapwa mo, yung lalo yung mga biktima at mga kawawa, yan ay sa God yan siya. And yung maging empathetic ka na magbigay ng advice, guidance sa mga people of God, kasi hindi lahat ay people of God sa mundo nito. Meron din kasing people ni Satanas. Lalo gumagawa ng mga witchcraft at spells yan. People, Satanas yan. Hindi yan sa God people. Nasabi ko naman totoo. Tingnan niyo sa panahon ni Moses. Panahon ni Noah. Diba? Hindi lahat ng tao ay people of God. Kung sino ang obedient sa God, yun ang people ng God. Kung sino ang sumusunod sa rules ng God, yun ang people of God. Kung sino ang umiiwas paggawa ng mga witchcraft, evil, scheme and deceit, yun ang people ng God. Pero mga gumagawa ng witchcraft, spells, motion, mga ganyan, ng mga demonic at evil, yun yan people of God. People ni Satanas yan. Pinapaalala ko lang para alam ng mga tao, ay ganun pala, di ba? Maano talaga yung mga tao, para malaman nila yung katotohanan. Walang masama dyan dahil sinasabi ko lang katotohanan. Makarecover ka na din sa ano pati yung nag-overthink kayo na atake yung isipan mo, hindi ka na nila ma-atake yung isip mo, hindi na din nila ma-manipulate yung isipan mo, hindi na nila makontrol yung isip mo, hindi na papasok sa iyo yung attacks nila, hindi ka na ma-apektuhan ng kanilang mga atake sa isipan mo, hindi ka na mag-overthink, hindi na nila ma-manipulate yung isipan mo, hindi ka na nila masolusyonan. Evil forces man ang mga kampo ng kadiliman, like witches or wizard, mga ganun. 8 of Wands. There is a new beginning here na maging active ka na. Energetic active or naman hindi ka na call back na gawin mo yung gusto mo, mag-message o kung ano man. Ito mga gusto pumigil sa'yo, gusto makontrol sa'yo, yung mga sinisend lang sa'yo para kontrolin ka, hindi na masasend, ma-reject yan siya, hindi na yan didiretso sa'yo.
Defensive sila ngayon, no? Walang growth din sa kanila. Natigil na yung consistent lang ginagawa na pang send sa'yo ng mga attacks nila and mga energy nila. Kung ano man sinasend ng mga attacks ba? Attacks, spiritual attacks mo, ganyan. Oh. Actually, they're vicious, they're cold. Kasi hindi nila magawa yung gusto nila sa iyo, mga injustice. Hindi na sila nakagawa ng injustice sa iyo. Gusto kasi nilang parusahan ka daw, no? Dahil malamang nainggit sa iyo. Alam niyo naman pagka sa kadiliman, kampo ng kadiliman, tinayo yung katwiran ng mga magkukulang, parusahan doon nila yung tao. Nainggit na yan sila. Mayroon pagka-greedy na parusahan doon nila. Wala yung binigay ng authority yung God sa kanila. Anong sabi ng God? Patay na mga magkukulang. Pag namatayan sila doon sila, tapos yung pierno, magmagawa ng witchcraft. Ang kaluluwa nila. Di ba yan sabi ng God sa Bible yan? Oh. Gagawa sila ng demonic. Kaya parusahan daw nila yung mga kinanggitan nila. Gusto nila angkinin yung kung ano meron sa iba. Oh. Diba? Very injustice. Baluktot talaga sila, guys. Kasi nakarecover ka na pati sa kanilang mga pangontrol, yung ginagawa nilang kinukonfuse ka nila, hindi ka na nila mapakonfuse pa yun. Hindi ka na nila pa-stuck. See? Hindi na nila malito yung isipan mo. Hindi ka na nila ma-manipulate, hindi ka na nila paniwala ng mga yung sinisend nila sa'yo kasi hindi na nasasend sa'yo eh. Hindi ka na nila yung wala na silang authority para kontrolin yung isip mo kasi yung mga sinisend nila sa'yo, like spells, conjuration, o kung ano man yung ginagawa, manifestation, or anything na makapakontrol sa'yo na hindi kayo magsama ng person mo, mga ganun. Ay hindi na nasisend sa'yo. O kaya yung sinesend na sa'yo na hindi ka maging attractive, hindi ka maging good looking, hindi babalik ang ganda mo, ang looks mo, hindi na nasisend sa'yo. So yan. Inggit sila. Pero after life, puro yan sila may impyerno. Dahil puro sila inggitira at nang harm pa dahil sa inggit nila. O dahil sa pagka-greedy nila, gumagawa sila ng scheme and deceit, evil, witchcraft. Wala yung ginagawa nila. Knight of Wands, Ace of Pentacles, and Reverse, and Three of Pentacles. Kasi, may natanggal lang sa'yo na sumpa na pinagtulong-tulungan kayo. Pero, hindi nagtagumpay itong mga pagtulungan nila. Yung ginawa nila, tulungan sila para sumpain ka ng sumpain, punuin ka ng sumpa. Ganun. Tanggal na kasi sa'yo yung mga ganyan at yung masinisend nila sa'yo mga sumpa, hindi mo na din natatanggap. Hindi na din nasisend sa'yo. That's why you are brave now and may focus ka na and flexible ka na and para bang maging happy-go-lucky, very brave and passionate and active ka na sumugod, na mag-take na action, maybe sa goal mo, para ma-enjoy mo yung buhay, mapuno na excitement, exciting na yung buhay mo, ganon. Ito yung mga taong gusto mag-control sa'yo. Gusto ka nilang kontrolin na yung buhay mo. Maiksi lang buhay dito sa mundo, bakit gusto ko pa nilang kontrolin? Kasi umihira yung pagkakontrabida nila kasi sa evil forces sila. Kontrabido. Alam niyo kung naman pala ng mga yan, may impyerno lang sila afterlife. So, lang pagsisisi ng mga yan. Magbasa-basa din kasi sila ng Bible para alam nila kung ano yung mga na-impyerno. Kung ano yung mga ginagawa ng mga tao na ang kaluluwa ay napunta sa impyerno. Nandoon sa impyerno ang kaluluwa na pupunta. Nandiyan yun sa Bible eh, warning ng God. So, ganun din si Jesus Christ. Pag greedy ka, hindi niya tatanggapin yung kaluluwa mo sa karyan niya. Ang sabi Jesus Christ, ang mga greedy ay hindi magmamana na aking karyan.
Hindi niya tatanggapin. Doon lang sa impyerno ang punta nun. So, journey. Energy ng anak mo to, maging anak niyo, person mo, na yan ang kanyang na meron siyang journey. Meron siyang journey, meron siyang mission, no? At mag-share to ng wealth, money, abundance, kahit food, sa maraming tao na people of God, okay? Hindi na kasama yung mga people sa Satanas kasi people sa Satanas yan eh. Huwag nila irason na tao din sila. Sa kampon sila nakadiliman yung people sa Satanas. Hindi yan sakop ng God. So yan, King of Air, and this. Parang yung panahon ni Moses at panahon ni Noah, di ba? Yung mga evil, banilipon ng God. Inanaw sila. Sinave ang mga sumulunod ng God. Ang mga obedient sa God. Ang sinuwat ang pamilya niya. So, ganoon din yung panahon ni Moses. Di ba? So, ganoon din yan sa panahon ngayon. May mga katao talaga kasing baluktot. Alam nilang mali, sige pa rin sila gawa ng masama. Ginagawa pa rin nila. Kasi nga, yung pinapairal nila inggit, greediness, pagka-evil, vicious, mga ganyan. King of Air. So, yan. Yung sila na ngayon nanalbahin ng inggit nila, dahil sa pagka-greedy nila, dahil sa gusto nila ng control, parang sila pa yung agrabyado. Kung pasabihin. Kunwari, sila na ngayong hindi nagbabayad ng utang, tapos kung siningil mo, parang sila pa yung agrabyado. Tapos siningil mo, utang nila. Parang ganun ba? Yung hindi makatwira, dahil balaktot. King of Air. So, may umpisa na journey itong anak nyo na fearless siya. Ganun, fearless. And, igagay ito ng, siguro maangin na magagay dyan kung ano sasabihin niya. Fearless siya. Ganyan ang mga servants of God. Fearless yan siya. Fearless na sabihin ang katotohanan. To reveal the truth. Kagaya ng mga prophet, o diba? Dami mong galit, ayaw sa kanila, pero save naman ang soul kasi obedient sa God, kasi real servant of God, kasi may takot sa God, kasi umiiwas sa paggawa ng evil, ginagawa pa yung mission from God, kaya masave ang soul forever, na masave ang soul. Samantala yung mga evil doers, they continue keep doing evil, sin, ay forever dun sa impyerno. Kita nyo? Yung malaking pinagkaiba. So, see, actually, you're confident to reject the devil or temptations ng devil dito. You will show your real self na confident ka. You don't doubt yourself. Kailangan pa kayo kung anong sabihin ng iba, kung anong iniisip ng iba, sa mga action mo, sa gagawin mo, sa kumbaga, kasi yung iba gusto na kontrolin eh. Kahit yung galaw, yung kilos mo, yung pananalita mo, may nakilala kayong ganong tao. Yung buhay, kapirahan, gusto nilang kontrolin. Ayaw na malaya yung iba na umuhay na malaya. Gusto nila mangontrol, kaya na lang nitong mga to. So, ayan siya guys. Anong umpisa mong buhay? Yung mag-heal ka talaga at you will spend time a lot sa nature, sa mga punong lugar, and pwede maging popular ka or mag-positive na talaga yung buhay mo, or famous, popular, or positive, or inspired, kung alin man dyan, no? So, nabanggit ko, and you will feel secured, stable sa iyong tahanan, sa bahay mo, and darating na itong gustong-gusto mo na person na ayun ang mga pangasawa mo, magkakaroon kayo ng anak. So yan, ito na lamang for collective reading.
By the way, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na yun na magkakaanak kayo? Ay, biga. Let's see. May mga malulupit dito na gusto kong saktan. Pero paparating na siya, no? Paparating na daw siya para ma-shield ka dun sa lugar na mapuno yung lugar na yan. Protected ka dun, shielded from any spells, conjuration, from any scheme and deceit nila at mga yan. Sa kampo ng kadiliman, sa mga evil forces, protected ka from that. And ano pa? So, mag-umpisa na daw na magkaroon ng balance sa inyo. Yun. Balance yun, 24 equals 6 in numerology. So, mag-umpisa na daw na mag-umpisa kayo ng relationship na makasama ka na niya. At bubunga kayo ng pamilya, magkakaanak kayong dalawa niyan. Mag-umpisa na magkakaanak kayong dalawa. Bubuo kayo ng anak. Sa tower. Saan? Sa tower mismo? Hindi. Saan? Sa lugar na may tower? Sa lugar na may tower. Basta yung lugar na may tower, yun doon. So, yun, ito na lamang guys for collective reading.